Lalong nag-alala si Elena para sa kanyang best friend. Kaya ko pa naman. Alam ko naman kung magle-labor na ako, Beshi. Kalmadong sabi ni Sofia para mabawasan ang pag-aalala ni Elena. Basta magsabi ka lang pag need na natin magpa-check up ha, para punta tayo agad sa ospital. Sagot ni Elena na nag-aalala pa rin para sa kalagayan ni Sofia. Ngumiti na lamang si Sofia sa kaibigan, niyakap na lamang niya ito ng mahigpit. Beshi, maraming salamat ha. Kasi mula noon hanggang ngayon, di mo talaga ako iniwan. Kung wala ka, hindi ko alam kung saan kami pupulutin ni Xander. Ano ka ba? Nagdadramang Beshi ko. Natatawang sabi ni Elena. Hayaan mo na ako maglambing. Malay mo, huling araw ko na to. At least nakapagpasalamat ako sa'yo, di ba? Naluluhang sagot ni Sofia at yumakap na mahigpit kay Elena. Umayos ka nga dyan. Ano, hindi mo kaya makita siyang ikakasal sa iba, no? Malungkot na tanong ni Elena kay Sofia. Oo, sabi ko naka-move on ako pero iba pala kapag makita ko ng actual, Elena. Napaluhan ang sabi ni Sofia at di niya na napigilan pang tumulo ang kanyang mga luha. Inalo ni Elena ang kaibigan. Tinapik-tapik ang likod nito para mapatahan ito. Wala naman din siyang magagawa kundi samahan to at damayan. Sabay ka lang sa Agos, Beshi. Di kasi natin alam kung ano bang plano ni Lord sa inyo ni Adrian eh. Payo niya rito. Tama ka, Elena. Siya talagang nakakaalam. Malungkot pa rin sagot ni Sofia. Tinulungan siya ni Sofia na makapagpalit ng damit. Yung damit na binili sa kanya ni Adrian na gown, kulay puti din ito na parang pangkasal at bride. Nagtataka rin talaga si Elena kung bakit ito ang damit na pinapasuot ni Adrian kay Sofia dahil bisita lamang ito sa kasal. Beshi, ang ganda mo. Parang ikaw ang bride kesa dun sa Cassandra na yun. Saad ni Elena sa kaibigan. Normal na gown lang naman daw to, sabi ni Adrian. Sagot ni Sofia. Talaga ba? Eh di okay. Tara na, punta na tayo sa makeup artist. Nang gumanda naman tayo kahit konti. Pabirong sabi ni Elena at nagpunta na sila sa makeup artist na nakatoka sa kanila. Di na ako makakapag-makeup, Beshi. Lip tint at powder lang, ayos na ako. Wika ni Sofia at gumiti kay Elena. Ma'am Sofia, dito po kayo. Ako po makeup artist ninyo. Pagtawag ng babae kay Sofia para ayusan siya. Si Elena naman, tinawag din ng isa pa. Sige na, Beshi, libre naman eh. Minsan lang naman tayong gumanda eh. Natatawang saan ni Elena. Nang matapos ayusan si Sofia, sobrang namangha ang makeup artist at mga staff dahil mas maganda pa siya sa bride na si Cassandra. Nang ibabaw talaga ang ganda niya kahit siya ay buntis at manganganak na. Ma'am Sofia, grabe, ang ganda niyo po. Para po kayong anghel na bumaba sa lupa. Yung belo na kulang sa inyo, mapagkakamala na po kayong bride. Papuri ng makeup artist na nag-ayos sa kanya. Sobra ka naman. Guest na ako dito. Ring bearer kasi ang anak ko eh. Paliwanag ni Sofia sa kanila. Napangiti na lamang ang mga staff. Pumasok naman sina Leandro at Attorney Elmer. Wow, Sofia, ikaw pa yan? Ba't parang mas maganda ka pa sa bride? Manghang reaksyon Leandro. Totoo, pero mas maganda pa rin para sa akin ang darling kong si Elena. Pabirong saan ni Attorney Aragones at niyakap na mahigpit si Elena. Nambola ka pa. Siyempre, mas maganda pa rin ang beshi ko, no? Nakangiting sabi ni Elena. Okay, magsisimula na po ang ceremony ng wedding kaya maaari na po tayong pumunta sa venue, sabi ng event coordinator sa kanila. Kaya, sumunod na sila dito sa venue. Nanghahaba naman ang leeg ni Adrian dahil hinahanap niya si Sofia. Nasa tabi niya ang kanilang anak na si Xander. Namilog at sobra siyang namangha sa ganda ng kanyang asawa nang pumasok na ito sa venue. Gusto niya itong lapitan, yakapin na mahigpit, hagkan ng mga labi, pero hindi pa maaari. Naupo lang ito sa bandang likuran. Paglingon niyang muli sa entrance ay nandun na ang kanyang bride na si Cassandra. Nagsimulang umawit ang wedding singer at naglalakad na papalapit sa kanya si Cassandra. Masaya itong nakangiti sa kanya. Sinalubong niya to at hinawakan ng mga kamay bago sila humarap sa altar at nakinig sa sermon ng pari. Kinakabahan naman si Adrian dahil ngayon niya na isasambulat ang lahat ng lihim ni Cassandra maging pagnanakaw ng mag-ama sa kumpanya nila. Cassandra, bukal ba sa iyong loob ang pagparito para makipag-isang dibdib kay Adrian na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Wika ng pari. Yes na yes po, Father. Kinikilig pang sagot ni Cassandra at gumiti ng matamis kay Adrian.
Si Adrian naman malakas ang kabog ng kanyang puso kaya hindi niya masyadong narinig ang sinasabi ng pari. Adrian, bukal ba sa iyong loob sa pagparito para makipag-isang dibdib kay Cassandra na iyong pakakamahalin at paglilingkuran habang buhay? Hindi agad nakasagot si Adrian at nilingon niya ang kanyang pinakamamahal na si Sofia. Nakita niya ito na nagpupunas ng luha sa mata. Beshi, tahan na. Hindi makasagot si Adrian at nililingon ka po. Sigaw mo kaya ang magic word na tumututol ako? Pabulong na tanong ni Elena. Masaya ako para sa kanya at hangad ko lang kaligayahan niya. Malungkot na sabi ni Sofia at gumitin lamang ng pilit sa best friend niya. Adrian? Pagbanggit mo rin ng pari sa pangalan ni Adrian. Si Cassandra naman tinitigan ng masarap ang kaharap at napalingon sa mga tao na nagbubulungan na dahil sa tagal ni Adrian sumagot sa tanong ng pari. Ano ba, Adrian? Oo lang isasagot mo. Ines na sabi ni Cassandra dito. Pagtitig lang ang naging sagot ni Adrian at humarap ng seryoso sa pari at sumagot sa tanong nito. Adrian, anak, wika ng pari. No, father. Nakayokong sagot ni Adrian sa harap ng pari. Adrian, anong drama mo ha? Galit na sigaw ni Cassandra. No, father, dahil nag-iisa lang po ang asawa ko at sa kanya ko lang nais muling makasal. Seryosong sagot ni Adrian at hinarap si Cassandra. Ano bang pinagsasasabi mo, babe? Kasal natin to, wag mo nga gawin sa akin to. Nakakahiya sa mga bisita, oh. Naiiyak na sabi ni Cassandra. Kung kailan hindi ako magpapakasal sa babaeng tulad mo, alam ko na ang lahat, Cassandra. Ikaw ang dahilan ng pagkakaaksidente ko. Kayo ng daddy mong nagnanakaw sa kumpanya. At para sabihin ko sa'yo, isa lang tinitibok ng puso ko at gusto kong makasama habang buhay. Walang iba kundi si Sofia. Seryosong matang sabi ni Adrian kay Cassandra. Ang mga tao naman nagbubulungan at sobrang pagkabigla sa narinig. Inilabas naman ni Elena ang belo at nilagay ito sa ulo ni Sofia. Pinatago to sa kanya ni Attorney Aragones. Bakit sa ganitong pagkakataon pa, Adrian? Sobra mo kong pinahiya? Sagot ni Cassandra at tumalikod at nagmamadali nang tumakbo palabas. Humarap si Adrian sa kanyang mga bisita. Hinanap din ang kanyang mga mata si Sofia. Nakasuot na ang veil nito sa ulo at patuloy pa ring umiiyak. Humihingi po ako ng paumanhin at ng konting katahimikan para ipakilala ang aking pakakasalang muli at siya po ay si Sofia Villarosa Monteverde. Masayang sabi ni Adrian at pinuntahan si Sofia para isama to sa harap ng altar. Beshi, tama ng kakaiyak mo. Ayan ang groom mo. Naiiyak ding bulong ni Elena. Hindi ko alam kung nananaginip lang ba ako, Elena. Totoo ba ang mga nangyayari? Nakayukong sagot ni Sofia at umiiyak. Mahal ko, ikaw lang paulit-ulit kong pakakasalan. Tayo nang humarap sa altar bago pa masira yung makeup mo. Sagot ni Adrian sa harapan ni Sofia at yumukod pa rito para hingin ang kanyang kamay. Dahan-dahan namang tinaas si Sofia ang ulo para makita si Adrian at napakagwapo nito sa suot na kulay cream tuxedo at nakangiti ng pagkatamis-tamis sa kanya. Lalong nagunahan ang kanyang mga luha na tumulo. Di niya na napigilan pang umiyak. Niyakap siya na mahigpit ni Adrian at inaya nang tumayo patungo sa altar. Naghiyawan at palakpakan naman ang kanilang mga bisita dahil sa kilig. Yumakap na rin na mahigpit si Sofia sa kanyang asawa. Mahal ko? Tanging nabigkas si Sofia. Ngiti lang ang naging sagot ni Adrian at naglakad na sila papunta sa altar. Ang mga bisita naman masaya silang pinapanood at yung iba pumapalakpak pa. Agad nang inumpisahan ng pari ang seremonya ng kasal. Sofia, bukal ba ang iyong loob sa pagparito para makipag-isang dibdib kay Adrian na iyong pinakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Nakangiting tanong ni Father kay Sofia. Opo, Father, bukal po sa aking kalooban. Masayang sagot ni Sofia at ngumiti ng matamis kay Adrian. Ikaw, Adrian, bukal ba sa iyong kalooban ang pagparito para makapag-isang dibdib kay Sofia na iyong tunay na pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Tanong ni Father kay Adrian. Opo, Father. Si Sofia lang gusto kong makasama habang buhay. Buong puso ko siyang mamahalin at paglilingkuran. Seryosong sagot ni Adrian at naiiyak pa dahil sa sobrang pagmamahal sa asawa. Binabati ko kayo. Maaaring yun ang isuot ang inyong mga singsing sa isa't isa and you may kiss the bride, Adrian. Nakangiting saad ni Father.
Naglakad naman papalapit sa kanila ang kanilang panganay na si Xander para ibigay ang kanilang mga singsing. Sabay-sabay nilang hinagkan sa magkabilang pisngi ang kanilang anak. Ang mga tao namang nanonood sa kanila ay naiiyak dahil sa kagalakan. Isinuot na ni Adrian kay Sofia ang singsing, ganoon din si Sofia sa kanya. I love you, mahal ko. My forever, Sofia. Naluluha na sambit ni Adrian kay Cassandra at hinalikan niya ng matamis ang kanyang bride. Sabik na gumante ng halik si Sofia, niyakap niya na mahigpit si Adrian. Hindi rin niya napigilan ang kanyang mga luha na patuloy sa pagtulo. I love you too, Adrian. Mahal ko, sagot ni Sofia. Nagtayuan ang kanilang mga bisita at nagsipalakpakan sila. Ang wedding singer naman umawat sa nakakakilig na awitin. Mabuhay po ang bagong kasal! Wika ng pari at pumalakpak din. Maraming salamat po, Father. Sabay na sagot na Adrian at Sofia. Beshi, sobrang saya ko para sa inyo ni Adrian. Congrats! Masayang bati ni Elena at yumakap na mahigpit sa kanyang best friend. May gusto pang bumati sa atin, mahal ko? Excited na sabi ni Adrian. Sino, mahal ko? Pagtatakang tanong ni Sofia. Surprise! Sigaw ni na Elena at Attorney Aragones. Sobrang nagulat si Sofia dahil narito rin ang kanyang mga magulang at kapatid. Nay, tay, mga kapatid ko? Sigaw ni Sofia at di napigilan ng kanyang mga luha dahil sa sobrang excitement na naramdaman nang muli niyang nakita ang kanyang pamilya sa probinsya. Anak, patawarin mo ako sa pagiging matigas ang puso ko. Dapat ako una nakakaintindi at nakakaunawa sa sitwasyon mo, pero ako pa ang unang tumalikod sa iyo. Umiiyak na saad ng kanyang ina. Ayos lang po, Nay. Kalimutan na po natin yon. Sagot ni Sofia at yumakap na mahigpit sa kanyang ina na matagal na niyang hindi nakikita. Anak, masaya ako para sa inyo ng asawa mo. Maraming salamat, Adrian, sa pag-aalaga mo sa anak namin habang wala kami sa tabi niya. Pagpapasalamat ng ama ni Sofia kay Adrian at niyakap din ito ng manugang. Humihingi ako ng tawad at paumanhin, inay at itay, dahil kung hindi po sa akin di kayo magkakasamaan ng loob at magkakahiwalay. Mapagkumbaba na sabi ni Adrian at yumakap na mahigpit sa kanyang mga biyanan. Nakalipas na yon, anak. Ngayon sobra kaming nagpapasalamat sa iyo dahil pinakasalan at minahal mo ng totoo si Sofia. Saad ng ama ni Sofia at kumante ng yakap sa manugang. Oo nga, anak. Mula ngayon ang hiling na lamang namin sa iyo, alagaan mong aming anak at apo. Nakangiti namang sabi ng ina niya. Opo, pinapangako ko po hanggang sa aking huling hininga. Buong pusong sagot ni Adrian sa kanila. Matapos ang kanilang pagpapatawaran, lumapit na rin si Don Arturo sa kanila. Congratulations at best wishes sa inyo mga anak ko. Sana mapatawad mo ko, Sofia, sa mga nagawa ko sa inyo ng aking apo at sa inyo din mga balae. Nakayokong sabi ng Don at sincero ang kanyang tinuran. Kalimutan niyo na po yon, Don Arturo. Alam ko naman po may dahilan kayo kaya niyo po yung nagawa. Mag-umpisa po tayong muli at mag-move on na sa mga pangyayari. Masayang sagot ni Sofia at kanyang dating amo at biyanan na niya ngayon. Daddy na rin ang itawag mo sa akin dahil anak na kita mula ngayon. Maraming salamat dahil napakabutit maunawain ng napangasawa ng aking nag-iisang anak kaya panatag na akong mawala sa mundo. Wika ni Don Arturo at tumiti sa kanila. Daddy, tigil mo nga yung mga ganyang mawawala. Ines na sabi ni Adrian. Biro lang naman anak. Kidding aside, totoo din. Dahil panatag na ako may mag-aalaga at magmamahal sa'yo. Masayang sagot ni Don Arturo at tumakbay pa sa kanyang uniko iho. Kunan ko po kayo ng picture dahil kompleto po tayo. Pag-aaya ng photographer at videographer sa kasal ni Adrian at Sofia. Oo nga, tama po. Kompleto tayo at nasa harap ng altar. Masayang sabi ni Elena at nagtabi-tabi na sila at nasa gitna. Muli bagong kasal. 1, 2, 3, smile! Anang photographer at ngumiti naman sila ng pagkatamis-tamis. O, waki naman, suggestion ni Attorney Elmer. Okay, ready nyo na ang pinakawaki yung pose ha? 1, 2, 3, smile! Masaya naman silang nag-pose na nagkakatawanan kaya't walang paglagyan ng tuwa ni na Adrian at Sofia, maging ang malalapit nilang kaibigan at kapamilya. Saglit lang, medyo ang sakit ng tiyan ko. Sumipa si Baby Summer, nakikijoin din sa kasiyahan natin. Natatawang sabi ni Sofia at gumiti sa kanila.
Bakit mo naman sinipa si mama anak? Pagbibiro ni Adrian at tumarap kay Sofia. Yumukod din siya para matapat sa tiyan ng kanyang asawa at hinalikan niya ito at kinausap ang anak. Umalo naman ang tiyan ni Sofia. Napapansin din talaga ang kanilang anak, kaya nagtawanan sila lalo na ang kanilang mga bisita. Kakatuwa talaga yung baby ninyo. Sigurado bibo yan paglabas at gusto laging nasa kanyang atensyon, kaya nakaka-excite na tuloy makita. Natatawang saad ni Elena. Kaya nga, kakaingit naman sila. Pakasal na rin tayo, babe, sagot ni Attorney Elmer at yumakap sa kanyang kasintahan. Natawa ang mag-asawang Adrian at Sofia. Naku, dapat lang. Ang sarap ng may asawa at mga anak, sagot ni Adrian at ngumiti ng pagkatamis-tamis kay Sofia. Nang matapos ang kanilang pagpapakuha ng litrato, pumunta sila sa reception para umpisahan na ang programa ng event. Hinagis si Sofia ang kanyang bouquet at si Attorney Aragones ang sumalo nito para ibigay sa kanyang girlfriend na si Elena, kaya nagtawanan ng bisita sa kanyang ginawa. Sobrang masayang gabing yon, lalo na ang mag-asawa, dahil alam nilang matatahimik na ang kanilang buhay, kapiling ang kanilang mga anak at mga kaibigan na nagmamahal sa kanila. Naunang umuwi ang mga magulang nila at kapatid ni Sofia dahil sa mansyon ng mga Monteverde ito mananatili. Mahal ko, I love you. Maraming salamat sa gabing ito. Nakangiting sabi ni Sofia habang sila'y nagsasayaw sa gitna at yumakap siya na mahigpit sa kanyang asawa. Dahil sa pagiging emosyonal niya, hindi niya napigilan ng kanyang mga luha. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, mahal ko, dahil hindi mo ako sinukuang mahalin. Palagi ka lang nandyan kahit pa nasasaktan ka sa mga nangyayari. Hindi ka naghanap ng iba, tinintay mo lang ako. Naluluhading sagot ni Adrian at gumiti sa kanyang asawa. Alam mo naman, ikaw lang lahat sa akin. Kaya ko maging martir para sa iyo at sa mga anak natin. Saad ni Sofia na tumitig pa sa mata ng kanyang asawa. Kaya kita pinakamamahal, Sofia. Iba ka sa lahat na nakilala ko. I love you, Sofia. Wika ni Adrian at tiyakap na mahigpit si Sofia. Sa hotel na muna nagstay sila Adrian at Sofia. Tinulungan siya ni Adrian magpalit dahil nahihirapan siyang magbihis at malaki na ang kanyang tiyan. Mahal ko, ang saya ko ngayon dahil matatahimik ng buhay natin. Excited na ako sa paglabas ni Summer. Pangako ko sa iyo na mas magiging mabuti pa akong asawa at ama sa mga anak natin. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo. Seryosong sabi ni Adrian kay Sofia at hinalikan ng noo nito. Masaya na akong alam ko na kami pa din ang mga anak natin ng pinili mo, Adrian. Sa dami ng pinagdaanan ko at sama ng loob na naranasan ko, nagpakatatag ako para sa'yo, lalo na sa'yo, mahal ko, dahil alam kong babalik ka. Hindi na kaya pang tumibok ng puso ko sa ibang lalaki at pangako, magiging mabuti rin akong ilaw ng ating tahanan. Malambing na saan ni Sofia. Kaya yan ang pinakahinahangaan ko sa'yo. Isa ka talagang dakilang ina at asawa. Hinalikan niya ang kanyang asawa na buong puso namang tinago ni Sofia. I love you. Malambing na saad ni Adrian. I love you too. Malambing na sagot ni Sofia. Makalipas sa ilang buwan, sinilang na ni Sofia ang kanilang pinakahihintay na prinsesa, ang napaka-cute na si Baby Summer. Kamukhang kamukha ito ni Sofia. Napakasaya ng lahat, lalo na si Xander, dahil may makakalaro na daw siya at sisiguraduhin daw niya poprotektahan niya ang kanyang kapatid sa mga taong mananakit dito. Labis naman ang saya ng mag-asawa dahil alam nila napalaki nilang maayos ang kanilang anak at alam nila aalagaan ni Xander si Baby Summer. Si Dr. Leandro naman tinanggap na ang katotohanan na hindi talaga para sa kanya si Sofia, pero nangako siyang ituturing pa rin niyang tunay na anak si Xander, lalo na't napalapit na siya sa bata. Habang si Attorney Elmer naman di na nakatiis at nagpropose ng kasal kay Elena na buong puso namang tinanggap ng dalaga. Si Cassandra naman at ang kanyang ama ay nahaharap sa patong-patong na kaso laban sa kanila. Pinatawad na sila ng mag-asawa pero kailangan nilang harapin ang parusang nararapat sa kanila. Wala na ngang mahihiling pa ang mag-asawa dahil kahit marami silang pinagdaanan sa buhay, nanatili silang magkasama dahil sa tapat at wagas nilang pagmamahal sa isa't isa. Alam nila madami pa silang pagdadaanan pero pinangako nila sa isa't isa na lahat ng yon malalampasan nilang magkasama. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana'y muli ninyo akong samahan sa mga series stories na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.